Sa tingin ko ay naiintindihan ninyong lahat ang kaloob ng Diyos na kaligtasan. Ang layunin nito ay puksain si Satanas na sumakop sa aking isipan. Alisin si Satanas sa aking isipan. Ito ang layunin. Pagkatapos ang kalooban ng Diyos sa aking isip ay walang iba kundi ito. Ang lahat ng kaloob ng Diyos ay magkakatulad ng layunin. Nandun ako. Bilang isang tao. Pagkatapos dumating si Satanas at pinasok ang aking isipan. Siya ang sanhi ng lahat ng aking kalungkutan. Sinabi ko sa inyo kahapon, walang saysay kung hindi natin ito maiintindihan. Kahit pakasapi tayo sa isang relihiyon. Kaya nariyan ang salita, ang Diyos dahil nais niyang mas makilala natin si Satanas. Ang lumang tipan, bagong tipan at ang divine principle, ang truth of the cosmic truth, kasama ng lahat ng mga relihiyon ay nagtuturo tungkol kay Satanas. Satanas sa aking isipan. Kung wala si Satanas sa aking isipan, magiging maligaya ba ako? Mari tayong lumigaya. Kung wala si Satanas sa akin, lahat tayo ay liligaya. Bakit? Ang Diyos ay namamahay sa langit, sa kaharian ng langit, tama ba? Sa kabilang banda, si Satanas ay nasa impyerno. Namumuhay siya sa aking puso. Sa makatuwid, kayang gawin ni Satanas ang lahat sa pamamagitan ng aking sariling Satanas. Kaya niya akong kontrolin ng walang hirap. Kung meron siyang iuutos sa akin, susunod ako katulad ng gusto niya. Kung uutusan ako ni Satanas na gumawa ng masama, susunod ako. Maghangad ng karangalan, katungkulan, at ng kung ano pa, susundin ko ang nais niya. Kaya akong pasunurin ang buong buo ni Satanas. Dahil meron tayong Satanas sa ating mga puso. Siya ang magiging sanhi ng kalungkutan. Marahil lahat ay nalulungkot sa ngayon, tama? Oo, hindi ka maligaya, tama ba? O maligaya ka ba? Nalulungkot kayong lahat dahil merong kaugnayan kayo sa impyerno. Kung tayo ay mamamatay, lahat tayo ay tutungo ng impyerno at walang maliligtas. Sinabi ng Ama na wala pang sino man ang nakarating sa langit hanggang ngayon. Walang sino mang maaaring pumasok sa kaharian ng langit dito sa lupa. Bakit? Dahil nabubuhay si Satanas sa aking puso. Walang saysay kung hindi natin maintindihan ito kahit na maraming beses pa nating pakinggan ang salita. Kahit na basahin ang Biblia at ang Divine Principle o ilang relihiyosong libro pa ang basahin, wala itong saysay. Lahat kayo ay walang dapat baguhin sa sarili, tama? Ang mga Buddhist ay may kaugaliang sinusunod 2,500 taon na. Ang mga Kristiyanong babae ay mayroong hindi matinag na pananampalataya bilang madre, hindi nag-aasawa sa loob ng 2,000 taon, ngunit hindi pa rin sila maligaya. Bumuo sila ng sobra-sobrang poot, maraming relihiyon ng impyerno. Ito ay relihiyon ng impyerno, hindi relihiyon ng kaharian ng langit. Ito ang aking sinasabi, ang sanhi ay hindi ko maaalis si Satanas sa aking puso. Mayroong sobra-sobrang poot. Ang magkaroon ng pananampalataya ay nagiging puot. Ang UC ay ganoon, tama ba? Meron silang puot sa pagtanggap ng biyaya na magkaroon ng anak at magsimula ng pamilya. Sinabi nila na mabuting hindi natin natanggap ang bas-bas ng seremonya sapagkat inaaway at inaabuso nila ang isa't isa. Oo, totoo ito kahit na kayo ay natatawa. Ayokong mapangasawa ang isang masamang Ginoo o binibini at pinagbibintangan nilang isa't isa. Sinasabi nila na maayos sana kami kung hindi namin natanggap ang basbas. Ang sanhi ng aking kalungkutan ay si Satanas sa aking puso.
Ang ating kaloob ay sumusuri ng paulit-ulit ang salita. Tapos ay pinapawi si Satanas sa bahaging ito. At inilagay ang Diyos sa bahaging iyon. Kaya ba namin gawin ang bagay na yon? Kung hindi kayang gawin ng relihiyon, hindi namin kailangan ng kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay magiging maligaya. Yun ay, ang kulay bughaw na bahagi ay nangangahulugan na ang Diyos ay pumasok. Sinabi ko na ito ay cosmic God, hindi ba? Kung papasok ang Diyos sa bahaging ito, hindi tayo manunumbay, totoo? Mayroon bang ganong bagay? Bueno, hindi ko nalalaman kung mayroon bang ganong tao hanggang ngayon. Hindi ako, manlilin lang. Nalinlang na ako ng UC sa mahabang panahon. Kaya hindi ako manlalamang sa iba. Oo, ang pagpasok ng Diyos sa akin ay nagdala ng kaligayahan. Kaya naman, kung gagawin natin iyon, maaari natin putulin ang relasyong ito. Ibig sabihin ay nabuo na natin ang relasyong ito. Kung tayo ay magiging ganito, paano natin ito nangyari? Ang tao ay maaaring pang-ibabawan ang buong kosmos. Kung hindi bumagsak ang tao, at nakumpleto ang sarili, maari niyang pangibabawan ang buong kosmos. Bakit? Maari ba nating pangibabawan ang buong kosmos? Maaring pangibabawan ng sangkatauhan ng kosmos. Pakiusap, pag-isipan ninyo ang tungkol sa mundong ito na nangangahulugang katawan ng Diyos. Kung gayon, anong kahulugan ng pangibabawan ng Diyos? Marapat na naintindihan natin ang ibig sabihin ng kosmos. Alam mo ba ito? Ang kahulugan ng kosmos? Ito ay mundo. Ito ay mundo, hindi ba? Ang mundo ay ganito ang sukat. Marahil ay mas maliit pa rito. At mayroong mga bituin sa paligid ng mundo. Ito ang solar system. Ang solar system. Mayroong higit pa sa 100 milyong solar system. Hindi 100 milyon, kundi higit sa 100 milyon. Ito ay ang galactic system. At mayroong higit pa sa 100 milyon na galactic system sa cosmos. Sa makatuwid, ang cosmos ay napakalaki. Mayroong higit pa sa 100 milyong solar system sa galactic system sa cosmos. Kung gayon sa buong sansinukob, bukod rito mayroong espiritual na mundo sa solar system, sa galactic system, at maging sa cosmos, ang dakilang espiritual na mundo na mga ngahulugang cosmos. Naintindihan niyo ba? Ang mundo ay ganito lang kaliit. O marahil ay mas maliit pa rito. Ito ay ang kosmos. Sinasabing maaari nating pangibabawan ng kosmos. Maaari natin itong pangibabawan. Kung gayon, ano ang kahulugan ng pangingibabaw sa kosmos? Ang pangingibabaw sa kosmos ay ano? Ang ibig sabihin ng kosmos ay Diyos, tama? Ang kosmos ay Diyos. Ang kaharian ng langit at lupa ay nabuo. Ibig sabihin, kaya nating pangibabawan ang Diyos mismo. Paano mo papangibabawan ang Diyos? Paano ko ba ito ipaliliwanag sa inyo? Ito ay upang pangibabawan natin ang kosmos. Marahil ay imposible na mapangibabawan natin ang kosmos. Sa pagninilay ko kung paano maipaliliwanag ito, naisip kong pinakamadali itong maunawaan ng ganito. Parang pag-ugnay ito sa relasyon ng inay at sanggol. Sa ganitong paraan, ang ina ay ang Diyos at ang sanggol ay tao, tama?
Ang sanggol ay mamamatay kapag walang ina. Kung wala ang ina, mamamatay ang sanggol. Dahil hindi siya makakainom ng gatas o makapagpapalit ng lampin sa sarili niya. Gayon din naman, ang tao ay mamamatay kung walang Diyos. Kung walang Diyos, walang pagkain, walang hangin, walang oxygen, at walang tubig. Kaya namamatay ang tao. Gayon din naman, ang sanggol ay mamamatay kung wala ang kanyang ina. Ngunit ano ba ang paksa? Ang ina ba o ang sanggol? Kaya itong intindihin ng lahat. Tama? Ang kailangan lang gawin ng sanggol ay umiyak. Tapos bibigyan na siya ng gatas, papalitan ng lampin, o kaya dadalhan sa pagamutan, o kaya naman ay isasama siyang mamasyal. Ang kailangan lang niyang gawin ay umiyak. Kailangan lang ng sanggol na umiyak na parang isang batang laki sa layaw upang mapangalagaan siya ng buo ng kanyang ina, tama? Sa makatuwid ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos sa tao ay magkatulad. Sa simula ay ganito. Kung gayon ay sinasabi kong bubuhos ang pera mula sa langit. Kung sasabihin ko na nais ko ng damit, magkakaroon ako ng damit. Tirahan, meron akong tirahan. Isa itong kasinungalingan. Ang mga nagsasabi nito ay marapat na umuwi na. Hindi ninyo na kailangan pang makinig sa salita. Ang mga taong naniniwala ay maliligtas. Oo, ito ang totoo. Sa makatuwid, umaayon ang lahat sa aking kagustuhan. Nais kong magkaroon ng tirahan sa Tokyo. At magkakaroon ako. Masdan mo, nagkaroon ako ng tirahan. Mahirap ito. Pag nilayan ninyo itong lahat, maaaring maging mahirap ito sa mga taong mayroong Satanas sa puso. Ang lahat ay naaayon sa aking mga kahilingan. Isa itong mahiwagang mundo. Hindi lang dito sa Tokyo, kundi pati sa Kobe at Hakata, parehong malapit sa himpilan at magagandang lugar. Naisip ko kung maaring isa itong bagong gusali at magandang lugar. Pagkatapos makikita namin ng magandang lugar, ang simbahan ng Hakata ay mainam ding handaan. Ang lugar ay 1 minutong lakaran lamang mula sa Shinkansen line. Ni hindi namin kailangan pa ng payong. Mahiwaga, hindi ba? Ang lahat ay mainam na naaayon sa aking kagustuhan. Ang ganitong panahon ay dumating na. Maari nating pangibabawan ng Diyos. Ito ang mundo kung saan ang lahat ay umaayon sa ating kagustuhan. Lahat kayo pakiusap. Pag nilayan nyo ito, hindi mangyayari ang mga ganitong bagay. Hanggat nabubuhay si Satanas. Kung kasama natin ang Diyos, maaari. Ngunit nabubuhay si Satanas sa ating isipan. Kung hindi tayo nalugmok, ang lahat ay aayon sa ating kagustuhan. Kung iisipin natin, gusto ko ng magarang tirahan. Isang magarang tirahan ay magkakatotoo. Ang lahat ay ganun mag-isip, hindi ba? Hanggat hindi ka ganun mag-isip, hindi mo ito mapagtatanto. May isang taong nakaisip gumawa ng eroplano, kaya ito'y nabuo, tama? Kung walang mag-iisip gumawa ng eroplano, makakagawa ba tayo ng eroplano? Hindi, di ba? May isang taong nakaisip gumawa ng eroplano. Sa makatuwid, lahat tayo ay maginhawang nakapaglalakbay gamit ang eroplano. Mari tayo ang mga ibang bansa kahit saang parte ng mundo. Hanggat walang nag-iisip na bumuo ng isang tirahan, hindi ka makakabuo ng bahay, tama? Mauuna ang ating pag-iisip. Kung walang mag-iisip, wala tayong kahit na anong magagawa. Ngunit iniisip natin na hindi ito totoo. Yan ay dahil nabubuhay si Satanas sa ating isipan. Nabubuhay si Satanas. Bueno, para sa mga taong hindi umaayon ang buhay sa kanilang kagustuhan, ay kailangang puksain si Satanas. Kung mawawala si Satanas, ay mabuti. Bakit ko nasabi? Ibig sabihin si Satanas sa loob natin ay may kaugnayan sa impyerno. Ang lahat ay hindi umaayon sa ating kagustuhan. Sinabi ng tunay na Ama na lahat kayo ay hindi naging maganda hanggang ngayon. Simula ngayon ay panahon na ng lahat ng bagay ay aayon sa inyong kagustuhan. Sinabi ng Ama sa mga taong hindi maganda ang buhay, pakiusap, pauwiin ninyo si Satanas. Pagkatapos, maaari ninyong pangibabawan ng Diyos. Yan ang kosmos. Ang kosmos ang aking magiging tirahan.
Ito ay aking magiging hardin. Tapos ay maaari nating pangibabawan ang Diyos. Ang ibig sabihin nito ay pangibabawan ang Diyos. Ang gayong uri ng mundo ay parating na. Tiyak na darating ito. Ang gayong uri ng mundo ay darating sa May 1. Nakatira tayo sa mundo ngayon. Sinabi ko sa inyo kahapon, ang mundo ay impyerno. Nagsisi kaming lahat sa aming pamumuhay sa mundo. Hindi may iwasang maging lubhang mabigat ang mundo. Ang sangkatauhan at maging mga patay ay kumapit sa mundo. Inaasahan ng Diyos na lubos ang ating pagmamahal at magiging liwanag, at tapos ay lumipad sa kosmos. Sa simula tayo ay magiging liwanag. Sinasabi natin na ito ang kaharian ng langit. Ito ang kaharian ng langit. Subalit wala namang nakapunta sa kaharian ng langit. Anong lugar ito? Ang mundo ay isang paaralan sa pagmamaneho. Isa itong lugar upang pag-ibayuhin ang pag-ibig. Lugar upang perpektuhin ang pag-ibig, hindi ba? Sa makatuwid habang tayo ay nabubuhay sa pisikal na katawan, kung mapagbubuti natin ang pag-ibig, makakapasa tayo sa paaralan ng pagmamaneho. Pagkatapos ay maaari tayong magmaneho ng sasakyan sa kahit anong daan sa mundo. Sa parehong paraan, liban kung mapeperpekto ko ang pag-ibig, kakapit ako sa mundo. Ang aking tirahan ay isang pirasong banig at wala akong ibang mapupuntahan. Naging katulad ako ng Oiwan monster na mayroong galit at walang ibang pagpipilian kundi magalit. Ayos ba kayo? Walang saysay kung hindi natin mapagtatanto kahit gaano pa tayo makinig sa salita. Nagiging pananampalataya lang ito para sa pansariling kapakanan. Pupuksain ko si Satanas sa aking sarili at dahil dito ang kaloob ng kaligtasan ng Diyos sa loob ng 6,000 taon ay umiral at pupuksain si Satanas sa inyong sarili na parte ng iyong 5% ang responsibilidad. Ayos lang ako mapunta sa impyerno gaya ng mga hangal na tao na papupunta doon. Nakasalalay ito sa ating desisyon. Walang sino mang makapagsasabing hindi ka dapat pumunta. Makinig tayo ng dahan-dahan sa salita. Mag-ingat upang hindi magkamali ng desisyon.